Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang Si Lolo Jose, ang bantog na magtatari. Sino? Pablito? Oo, Tatang Jose. Siya nga si Pablito, ang iyong matalik na kaibigan at kababata. At siya ang gusto kong maging kapalit ng iyong iniingat ang Mutya Bertud sa larangan ng pagkakarga ng tari. Traitor ka, Karekto. Wala kang isang salita. Arturo, ano pang hinihintay nyo? Tanggalan nyo na ng busal ang bibig ni Pablito at ng kanyang piring sa kanyang mga mata nang makita niya kung papaano ipagpalit ng matandang ito na si Jose ang kanyang bertud sa kanyang buhay. Tandang Jose, nasa iyo ngayon ang pagpapasya, ang buhay ng iyong itinuturing na kaibigan o ang iyong bertud. At nang maalisan na nga ng piring sa kanyang mga mata at busal sa kanyang bibig si Lolo Pablito, ay doy, gulat itong napawika kay Lolong. Oh Jose, ikaw, nagkamali ako ng mga paratang at pagdududa. Akala ko ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Sa akin, kaibigan, Jose. Sumagot naman sa kanya si Lolo at sinabi nitong, huwag ka nang masyadong mag-alala, kaibigang Pablito. Walang masamang mangyayari sa'yo. Sa mga sinabi niyo ni Lolo Jose kay Lolo Pablito, ay ngumisi ng mayroong pag-asa ang pinunong si Karekto. Sabay wikang, ang ibig mo bang sabihin, Tandang Jose, ay totoo kang meron kang kabal o ginagamit na pampaswerte sa iyong katawan? Alam niyong dalawa, masyado akong humahanga sa pagiging mabuting kaibigan mo, Tandang Jose. Isipin mo nakahanda kang isugal ang iyong kabal, alang-alang sa isang kaibigang minsan pa itinuring kang kaaway. Ano pang ginagawa mo, Tandang Jose? Nakatutok na sa kaibigan mo ang mga baril ng aking mga tauhan. Sa isang hudyat ko lang ng aking kamay sa kanila, ay mamamatay ng walang kalaban-laban ng iyong kaibigan. Kaibigan Jose, huwag mo siyang pakinggan at sundin. Naging malaki ang nagawa kong kasalanan sa iyo. Pinagdudahan kita ng mga maling paratang kaya't nakahanda na ako mamatay upang pagbayaran ang aking nagawang kasalanan sa isang totoong kaibigang katulad mo. Ang mahina't malungkot na pagkakasambit ni Lolo Pablito. Ngunit, huwag kang mag-alala. Huwag kang magsasalita ng ganyan, kaibigang Pablito. Dahil wala ang ni isa man sa atin ang dapat na mawala rito. At kung meron man, ay ang mga taong ito. Huwag kang magpatawa, Tandang Jose. Magbibilang ako ng hanggang sa 3. Sa oras na hindi mo pa rin ibinigay sa akin ang iyong bertud, ay magpaalam ka na sa iyong matalik na kaibigan. 1, 2, 3. Anong ingay yan? Saan nang gagaling ang mga sunod-sunod na mga putok ng mga baril na yon? Ang nooy hintakutan at nagtatakang sampit ni Karekto sa kanyang mga tauhan. Nalerto silang lahat sa komosyon at ingay na nagmumula sa labas ng kanilang kampo. Ilang sandali pa, isa sa kanyang mga tauhang rebelde ang pumasok sa kanilang kampo at hinihingal itong nagwikang, Karekto, sinalakay tayo ng grupo ng mga sundalo. Nakapaikot na sila sa ating kampo at marami na sa ating mga kasamahan ang namamatay na. Ano animal ka, Tandang Jose? Traitor ka. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Nagkakamali ka, Karekto. Dahil hindi mo ako katulad. Dahil sa ako'y marunong tumupad sa ating kasunduan. Pero ikaw, may hahalin tulad ka sa isang lalaking walang payag. Ano? Pwes, hetong sa'yo. Tinangkang itutok ni Karekto kay Lolo Jose at Lolo Pablito ang kanyang armas upang tagtari ng bala sina Lolo. Ngunit walang kaalam-alam si Karekto at ang kanyang mga tauhan o ang kanyang mga kasamahang nasa loob ng kampong. Kanina pang umuusal si Lolo ng mga orasyones sa kanyang isip. At ang mga orasyong yon ay upang
Hindi! Imposible ito. Papaanong ayaw gumana o pumutok ng aking armas? Imposible ito. Ang sinabing yun ni Karikto at ang nangyaring hindi niya kayang paniwalaan ayon din ang nangyari sa kanyang mga tauhang nasa loob ng kampo. Ayaw pumutok ng kanilang mga baril at hindi nila makalabit ang gatilyo noon, samantalang tuloy ang putukan o engkwentro ng mga rebelde at mga sundalo sa labas ng kanilang kampo. Rinig na rinig nila ang mga palahaw ng mga rebeldeng walang kalaban-laban sa pinaghalong lakas ng dalawang grupo. Ang grupo ng mga sniper na mga sundalo at militar ng gobyerno. Alam kong may ginawa kang milagro sa mga naging pangyayaring ito, Tandang Jose. Pero pagsisisihan mo ito. Dahil kung nagawa mong manipulahin ang aming mga baril, pues, mga bata, bunutin ninyo ang inyong mga jungle knife. Yan ang ating gagamitin upang i-dispatch ang dalawang nakakatawang magkaibigang yan. Ang sambit at utos ni Karikto ng mga pagkakataong yun ay makikita ng magkatalikuran ang dalawang sina Lolo Pablito at si Lolo Jose. At nakapaikot na sa kanilang dalawa ang mga rebelde. Kabilang na nga si Karikto, mga nakaumang na o nakahanda na ang kani-kanilang matatalas na mga kutsilyo. Ngunit nabulaga ang mga ito nang biglang padabog na bumukas ang pintuan ng kanilang kampo. Bumulaga sa kanilang mga paningin ang armadong pinuno ng mga militar at kasama nito ang kanyang mga tauhang nasa kanyang likuran. Nakatutok lahat ang kanilang mga armas sa grupo ng mga rebelde. Ikaw? Hintakotang sabi ni Karikto sa pinuno ng mga militar na mayroong matikas na pangangatawan na parang bida sa isang malaksyong palabas. Oo, Karikto. Ako nga, si Teniente Bernabe Garcia. Animal ka, Karikto. Masyado mo kaming pinahirapan. Kayo ng grupo na Apolonio, kung saan-saang probinsya at mga baryo. Namin kayo hinanap o hinagilap. Pero dito lang pala sa baryong ito nagtatago ang inyong grupo. Sige na, hulihin niyo ang mga yan at dalhin sa kulungan. Walang nagawa ang mga rebelde. Pwersahang pinusasan ang mga ito ng mga tauhang militar ni Teniente Bernabe Garcia. Kaibigang Jose, nakikilala mo ba ang pinuno ng mga militar na yan? Oo, kaibigang Pablito. Siya ang usap-usapang si Teniente Bernabe Garcia, o mas kilala sa tawag na ang soldadong biniyayaan ng mutya. Marami na yang nahuling mga kriminal at mga pinuno ng mga sindikato at mga rebeldeng katulad ni Karikto at ng iba pa. Maswerte tayo, kaibigan, dahil hindi sila nahuli ng dating. Ang paliwanag ni Lolo Jose kay Lolo Pablito. Maayos lang po ba kayo ang dalawa, Lolo Jose? Hindi ba't yun po ang pangalan nyo? Nagtaka si Lolo Jose sa kung papaanong nakikilala siya ni Teniente Bernabe Garcia. Nagpapasalamat po kami sa mga tao ng baryong ito na aming napagtanungan patungkol kina Karikto. At ang mga taong ring iyon ay ang nagsabing kayo po'y naririto sa kampo ng mga rebeldeng ito. Pero hindi namin inaasahang dalawa kayong narito at ginawang bihag ni Karikto. Ang naisambit pa ni Teniente Garcia sa kanilang dalawa. Magkuhan, Teniente, siya si Pablito, ang aking kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagligtas sa aming dalawa. Ang sabi ni Lolo Jose, wala pong problema pagdating sa bagay na yan. Nga pala, Lolo Jose at Lolo Pablito, tayo na po sa labas. Dahil nasa labas po ngayon ang mga taong sinasabi ko po sa inyo. Pagkalabas nila ng kampo ng mga rebelde, ay nakita nila ang mga bangkay ng mga rebelde. At ang mga ito'y iniipon ng mga tauhang militar ni Teniente Garcia sa iisang lugar, habang abala ang isang radyoman ng mga militar sa pagtawag sa kanilang himpilan upang kunin ang mga bangkay ng mga rebelde, kasama ang mga natitirang buhay pa na sila Arturo at Karikto. Lolo Jose, hayon sila ang mga taong sinasabi ko po sa inyo. Ang sabi ni Teniente Garcia kay Lolo, at nang ibinaling nila Lolo Jose ang kanilang paningin sa tinuturong direksyon ni Teniente Garcia, ay doon. Kaibigang Pablito, nakikita mo ba at nakikilala kung sino-sino sila? Oo, kaibigang Jose.
ang iyong 3 mga anak at ang aking 3 ring mga anak na sina Esteban, Facundo at Berto. Nakangiti silang lahat sa atin. Sige na po, puntahan niyo po sila. Kanina pa silang nag-aalala sa inyo. Pagkatapos na sabihin yon, ni Teniente Garcia ay naglakad na ng masayang magkasama ang 2 magkaibigang matanda sa kinaroroonan ni Tay Virgilio. Masaya po kami, Tay Jose at Tatang Pablito, dahil bumalik na po sa dati ang ating samahan, ang pagkakaisa ng ating pamilya. Ang sabi ni Tay Virgilio, Kami rin mga anak, masaya kami ni kaibigang Pablito dahil ginamit ng Panginoon ang mga gantong sitwasyon upang muling manumbalik at pag-isahin ang ating mga pamilya. Ang sabi ni Lolo Jose, walang mapaglagyan ang sayang nararamdaman ng aming pamilya ng mga oras na yon. Magpapaalam na sana sina Lolo sa mga militar na babalik na sila sa aming baryo sa pamamagitan ni Teniente Garcia. Masayang pumayag naman doon ang Teniente, ngunit nang akmang tatalikod na sana sila sa mga militar ay biglang naibaling nilang lahat ang kanilang mga atensyon sa pinanggagalingan ng pagdilaok na yon ng isang tandang o isang panabong. At do'y nakita nila ang gold na panabong ni Caricto. Kinuha kaagad yon ni Teniente Garcia at naglakad ito papalapit kay Lolo Jose. Lolo Jose, sa inyo ko po ibinibigay ang tandang na ito at alam ko pong kailangan niyo po ito. Ang totoo'y ayon mismo kay Lolo Jose. Nang mismong ganoong sitwasyon ay parang may enerhiya siyang nararamdaman sa kanyang sarili na parang nagsasabing tanggapin niya't alagaan ang gold na panabong na yon. Kung kaya't marahan at buong ingat niya itong kinuha sa kamay ni Teniente Garcia. Kasunod no'y nagsalita siyang, Magmula ngayon ay tatawagin ka na naming si Ginto, ang aming mandirigmang panabong. Opo, Lolo Jose, si Ginto ang mandirigmang panabong at si Lolo Jose ang pantog na magtatare. Masaya silang lahat, kabilang na ang pamilya ni Lolo Pablito at iba pang mga militar nang marinig nila yon kay Teniente Garcia. At pagkatapos noy, nagpatuloy na nga silang naglakad pa uwi sa aming baryo. Sing bilis ng hangin kumalat ang balitang nahuli na o na-corner ng grupo ni Teniente Garcia ang matagal na palang hinahanting ng mga sundalong grupo ni Caricto. Naging usap-usapan yon ng mga tao sa angmang lugar o mga bayan. Samantalang sina Lolo Pablito ay pansamantalang nanirahan kina Lolo habang hindi pa tuluyang nayayari ng 3 si Tay Virgilio at Mang Esteban ang kanilang itinatayong bahay sa lupaing pag-aari mismo ni Lolo Jose at buong puso niyang ibinigay ang lupang yon sa pamilya nila Lolo Pablito na walang lahat ng biglaan. Sa isang kisap mata lang, ang mga sama ng loob, galit at poot ni Lolo Pablito kay Lolo Jose o maging sa aming pamilya. At tuluyan ang naghari sa aming mga puso ang pagmamahalan. Higit sa lahat ay tinuring naming pamilya na ang bawat isa at ang gold na panabong na nasa pangangalaga ni Lolo Jose ay ang kaisa-isahang panabong na kanyang inalagaan. Dahil po katulad ng nabanggit ko sa kwentong ito, noong umpisa pa lang, hindi mahilig mag-alaga ng panabong si Lolo Jose. Sapat na sa kanyang magkarga lang ng tari sa paanan ng isang panabong. Isang umaga noon, magkasamang nagtatanim ng mga gulay sa likurang bahagi ng bahay nila Lolo Pablito, ang 2 magkaibigang si Lolo Jose at Lolo Pablito, habang ang 3 sina Tay Virgilio at sina Mang Esteban ay magkakasamang umahon sa aming bundok upang magtanim ng mga punong saging at magtabas na rin sa aming bundok. Nang biglang dumating si Mang Bonifacio, o mas kilala ito sa tawag na si Mang Payo, at ito isa ring sabongero at magtatare. Tinawag nito ng paulit-ulit sina Lolo Jose at Lolo Pablito at doy, Oh, ikaw pala yan, Payo. Bakit parang hinihingal ka? Ano bang problema? Ang tanong ni Lolo Jose. Oo nga, Payo, halika pumasok ka na muna rito sa loob ng aming bakuran. At doon sa aming balkonay ay doon natin pag-usapan kung anong pakay mo
habang humihigop tayo ng mainit na kape. Ang alok naman sa kanya ni Lolo Pablito. At nang sila'y nasa balkonahin at pare-pareho na nga silang merong hinihigop na mainit na kape, ay doy. Kuwan po, Lolo Jose. Si Pedrito po, yung isa sa ating kababaryo. Binisita po siya kanina ng mga sabongerong taga-kabilang isla. Ganoon pa. At ano ang pakay nila kay Pedrito? Sino-sino ba ang mga sabongerong yon? Ang tanong pang muli ni Lolo sa kanya. At do'y sinabi ni Mang Payo kay Lolo Jose na ang pamilya Ortega. Dahil do'y, Pamilya Ortega, ang ibig mo bang sabihin, Payo, ay bumalik na sa islang yon? Ang pamilyang usap-usapang may mutyang ginagamit para sa kanilang mga panabong. Ang mutya ng duldol. Ano sa usapang nasa pag-iingat ito ng kanilang padre de pamilyang sa bungirong si Dominador Ortega? Ang bigla ang pagkakasampit naman ni Lolo Pablito. Opo, Tatang Pablito. Ang totoo po ay matagal nang bumalik sa islang yon. Ang kanilang angkan, matapos ng mga itong manirahan ng mahabang panahon sa Maynila, at si paring Pedrito ay nagkaroon ng utang sa kanilang pamilya. Utang na matagal nang hindi nababayaran. At kanina, binisita siya sa kanilang bahay ng 3 mga anak ni Mang Dominador upang singilin ito ng kanyang utang. At sa oras na hindi niya ito mabayaran, sa muli nilang pagparito ay ano pa yun? Ano ang gagawin nila kay Pedrito? ipapadukot raw nila ito at ililibing ng buhay sa bundok. Nagkatitigan sina Lolo Pablito at Lolo Jose nang marinig nila ang mga sinabing yon ni Mang Bonifacio. Kuwan pa yun. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng perang inutang ni Pedrito sa pamilya Ortega? Ang tanong pang muli ni Lolo Jose sa kanya. Ang pagkakalam ko po, Lolo Jose, Ayon mismo kay paring Pedrito, ng kaming dalaway mag-inuman, nasa 40,000 daw po yun. At yun daw ay ginamit niya ng maaksidente sa Maynila ang kanyang panganay na anak. At sa pagbabalik ng pamilya Ortega ay ngayon na siya sinisingil ng mga ito. Kung sa bagay pa yun, may mali rin si Pedrito. Matagal ng panahong namalagi sa Maynila ang pamilya Ortega. At sa loob ng mahabang panahong yun, ay masyado siyang naging kampante at nagpabaya. Dapat sana'y nag-ipon siya ng perang pambayad at pinaghandaan niya ang gantong pangyayari o ang gantong sitwasyon. Nasaan si Pedrito ngayon? Nasa kanilang bahay po, Lolo Jose. Problemado po. Ganoon ba? Ang totoo ay ayaw ko sanang konsintihin si Pedrito. Gusto ko sanang matuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Pero ang ikinakabahala ko ay ang bantaan ng pamilya Ortega sa kanya. Dagdag pang sabi ni Lolo Jose. Kaibigan Jose, anong plano mo ngayon? Ang tanong ni Lolo Pablito sa kanya. Bumuntong hininga muna si Lolo, saka ito nagwikang. Kilala ko kaibigang Pablito ang pamilya Ortega. Hindi marunong magbiro ang mga ito. Pag kanilang sinabi yun, ay gagawin nila yun. Delikado. Hindi lamang si Pedrito. Dahil sinisiguro kong madadamay ang pamilya niya. Payo, samahan mo kaming dalawa ni kaibigang Pablito sa bahay ni Pedrito. Gusto ko siyang makausap. Sige po, Lolo Jose. Pagkaubos ng kanilang hinihigop na kape, ay magkakasama silang 3 na naglakad patungong bahay ni Mang Pedrito. Ngunit sa daan, habang sila'y naglalakad, Alam kong meron pang malalim na rason o dahilan kung bakit bumalik sa kanilang isla ang pamilya Ortega. Kilala ang kanilang pamilyang mga sabongero at alam kong may plano silang tumayo ng sabong dito mismo sa aming baryo. At kung kailan yun, hihintayin ko yun. ang sabi pa ni Lolo Jose sa kanyang sarili. Pagkarating nila sa mismong bahay ni Mang Pedrito, ay doon, narat na nilang tulalang nakaupot na ninigarilyo sa baitan ng hagdan ng kanilang mismong bahay si Mang Pedrito. Sa punito ang kanyang noo at panaag ng kalungkutan ang kanyang pagkatao. Lumapit sa kanya sina Lolo at Doy. Paring Pedrito, narito ako at kasama ko sina Lolo Jose. Pedrito, maaari ba tayong mag-usap patungkol sa pamilya Ortega? Sige po, Lolo Jose. Ang sagot ni Mang Pedrito kay Lolo. Kasunod noy, inaya niya ang mga itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. At Doy, Pedrito, kailan ba raw muling paparito ang mga anak ni Dominador Ortega?
Ngayong darating raw pong linggo, Lolo Jose. Paparito sila upang dumalo sa sabong kasama ang kanilang amang si Mang Dominador. Ganoon ba, Pedrito? Sige, pahihiramin kita ng perang ipambabayad mo sa kanilang pamilya o bilang kabayaran sa naging utang mo sa kanila. Pero Pedrito, sana'y magkaroon ka na ng aral sa nangyaring ito sa inyong buhay. Matuto kang mag-ipon kahit pa kunti-kunti para pag may dumating na problema ay hindi ka gaanong mabahala. Opo, Lolo Jose. Susundin ko po kayo. Labis-labis pa talaga ang aking pagsisisi. Masyado akong naging kampante. Hindi ko sukat akalaing babalik ang pamilya Ortega sa kanilang isla at sisingilin ako. Dahil yun ay utang, Pedrito. At ang utang ay utang. Hindi bigay. Iba yun sa perang ibibigay ko sa iyo. Ano po, Lolo Jose? Ang gulat na pagkakasabi ni Mang Pedrito. Oo, Pedrito. Babayaran ko ang utang mo sa kanilang pamilya ng buo. Walang labis at walang kulang. Pero sa isang kondisyon, Pedrito. Ano po yun, Lolo Jose? Matuto ka na sana sa pagkakamaling ito. Matuto kang mag-ipon ng pera. Mangyak-ngyak noong nangako ng paulit-ulit si Mang Pedrito kay Lolo Jose. Hanggang sa mayroong binanggit si Mang Pedrito sa kanila. At yun ay labis nilang ikinagulat. Nga pala, Lolo Jose. May dapat po pala kayong malaman. Ano yun, Pedrito? Kanina, bago umalis ang tatlong mga anak ni Mang Dominador, ay may binanggit sila patungkol po sa inyo. Naitanong sa akin ni Baldo, ang panganay na anak ni Mang Dominador, kung kayo daw po ay dadalo sa ating sabungan ngayong darating na linggo. Ano ang isinagot mo sa kanya, Pedrito? At bakit nila itinatanong yun sa'yo? Ang tanong pang muli ni Lolo sa kanya. Sinabi ko po sa kanilang tatlo na tiyak po'y kayo po'y dadalo roon sa ating sabungan upang magtari. At ayon naman kay Baldo, gusto ka raw makita at makaharap ng kanilang ama sa ating mismong sabungan dahil sa mayroon daw gustong patari ang panabong sa iyo, si Mang Dominador. Lolo Jose. Ang ginawang pagtulong na yon o ang ipinangako ni Lolo Jose kay Mang Pedrito ay labis-labis na ipinagpapasalamat yon ng pamilya ni Mang Pedrito. Samantalang para kay Lolo Jose, ang tulong na yon na ibibigay niya sa kanya upang babayaran ang nooy matagal na niyang utang kay Mang Dominador ay alam niyang hahantong sa isang salpukang magaganap tay ginto na kanyang panabong at sa kanilang mandirigmang panabong dahil ang pamilya Ortega ay kilalang angka ng mga sabongero. Bukod sa ito'y mayaman, ay may impluwensyang pamilya rin ang mga ito. Paring Jose, ano pang plano mo sa oras na magkita kayo ni Dominador sa ating sabungan at sabihin niyang ikaw ang magkakarga ng tari sa kanyang panabong? Ang tanong ni Lolo Pablito kay Lolo Jose. Sumagot naman sa kanya si Lolo at sinabi nitong, Alam mo, paring Pablito, sa tingin ko'y hindi yun ang mangyayari sa araw na yun. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paring Jose, iba ang pakiramdam ko sa pamilya Ortega. Sa tingin ko'y isasalin mang mga panabong ng aking mga anak. Ang totoong gusto nilang mangyaring makabangga ng kanilang panabong. Hindi ko alam kung bakit, pero malakas talaga ang kutob kong yun ang mangyayari. Napaisip itong si Lolo Pablito kung kaninong panabong pa ng tatlong magkakapatid na sila Itay Virgilio ang maaaring matipuhan ng amang si Mang Dominador Ortega. Basta paring Jose, kung alin bang panabong ng iyong mga anak ang kanyang magkorosinadahan, ay nasisiguro kung matatalo lang sila. Ang nooy may paniniguradong sabi ni Lolo Pablito. Oo, paring Pablito. At malalaman natin yan kung kaninong panabong ng aking mga anak ang magugustuhan nila sa oras na dumating na ang araw na yun. Sagot pang muli ni Lolo Jose hanggang na sila'y makarating na nga sa kanilang mga sariling tahanan. Galing sa bahay nila Mang Pedring o nila Mang Pedrito, samantalang sa lugar o isla ng pamilya Ortega. Ano sa tingin mo, Papa? Totoo nga kaya ang mga sinagot sa amin ni Pedrito? Nasisipot
o dadalo sa kanilang sabungan ng baryo ang bantog na magtataring si Lolose? Ang tanong ng panganay na anak ni Mang Dominador sa kanya, kung saan ay makikita silang dalawang pareho nilang hawak at hinihimas ang parehong mayahing panabong. Sabongero si Pedrito, anak, Baldo. At sa isang baryo o lugar lang sila naninirahan. Kaya't kabisado na siya ni Pedrito. At ng iba pang mga sabongero ng kanilang baryo. At sa oras na malaman niya ang tungkol sa perang utang ni Pedrito sa atin, ay maniwanag pa sa sikat ng araw. Napapasyalan si Pedrito ni Tatang Jose upang tulungan sa problemang kinakaharap niya sa ating pamilya. At malamang nabanggit na ni Pedrito kay Tatang Jose ang nais nating mangyari. Huwag kang mag-alala, anak Baldo. Dahil isa sa mga panabong ng mga anak ni Tatang Jose ang makakabakbakan ng isa sa ating mga mayahing ito. Tingnan natin kung magagawa nga kayang talunin o sumpain ni Tatang Jose ang ating matagal ng lihim na mutyang sa duldol. Ha ha ha. Ang mahabang pagkakasabi ni Mang Dominador sa kanyang panganay na anak, samantalang nooy Sinaytay Virgilio at ang kanyang dalawang mga kapatid, maging sina Mang Esteban o ang tatlong mga anak ni Lolo Pablito, ay wala pang kaalam-alam patungkol sa pamilya Ortega. Ngunit nabanggit yun sa kanila ng dalawang magkaibigang sina Lolo Jose at Lolo Pablito. At katulad ng hinala nila Lolo, alam rin nila Itay na yun ang binabalak ng pamilya Ortega. Dahil ayon kay Tay Virgilio, minsan ko na pong nakita noon kung papaano pumalo ang bawat mga sasabunging mga panabong ni Mang Dominador. Masyadong matataas kung lumipad ang mga ito. Mabibilis pumalo at para bang ang gaan-gaan ng katawan ng mga panabong nila. Hindi na yun nakapagtataka, anak Virgilio. Dahil yun talaga ang nagiging bisa ng isang sasabungin. Sa oras na nagtataglay ng mutyang sa puno ng duldol, ang kanyang amo, nagiging magaan ang bawat pagkilos nito. At totoong ang nagtataglay ng ganoong mutya, si Dominador. Ang sabi naman ni Lolo Jose kay Tay, anong pinaplano mo ngayon, paring Jose? Paano kung sakaling isa sa mga araw na darating ay magkita kayo ng pamilyang pinamumunuan ng amang si Dominador? Ang tanong ni Lolo Pablito kay Lolo Jose, napabuntong hininga muna nang malalim itong si Lolo Jose at nag-isip ng kanyang isasagot kay Lolo Pablito. Kung talagang ako o ang alinman sa mga panabong ng aking mga anak ang gusto ng pamilyang yon, ay wala akong may dadahilan pa kundi ang sila'y pagbigyan. Nakahanda ako, paring Pablito, na magkarga ng tari sa ating pambatong panabong. Nakahanda akong harapin sa gitnang bahagi ng sabungan ang kanilang amang si Dominador Ortega. Habang yun ay binibigkas ni Lolo sa kanila, okay na Itay. At sa tatlong mga anak ni Lolo Pablito, ay biglang aksidenteng naibaling ni Tay Virgilio ang kanyang paningin sa nooy nakataling sa ginto, ang nag-iisang gold na panabong ni Lolo Jose at dating pagmamay-ari ng pinuno ng mga rebeldeng si Caricto. Nagkaagaw pansin kaagad sa kanya ang kanyang kakaibang inaasal dahil sa'y kinakahig nito sa lupa ang kanyang mga paa at umaas na itong parang may karap na isang panabong. Maya't mayari nitong ipinapagaspas ang kanyang mga pagpak. Sa madaling salitay, nakikita na Itay sa kanya ang uri o klase ng isang panabong na maaari ng isapak sa isang bakbakan. Ang inaasal na ginto ay ang siyang hinahanap ng isang sabongerong tulad nila. Dahilan upang, Itay, ano po kaya kung si ginto ang nag-iisang alagang panabong niyo po ang ating dadalhin sa ating sabungan sa araw ng linggo? Ang sambit ni Itay habang nakatuon ang kanyang atensyon sa gintong panabong ni Lolo Jose. Mababanaag naman sa itsura ng dalawang kapatid ni Itay at sa tatlong mga anak ni Lolo Pablito at sa mismong kay Lolo Pablito ang pagsang-ayon sa nais na mangyari ni Itay. At tuwing nagsalita itong si Lolo, alam mo, anak Virgilio, ang totoo'y yun din ang kanina ko pang iniisip. Hindi ko alam sa aking sarili pero para bang merong umuudyok sa aking siya ang ating dadalhin
sa ating sabungan ngayong araw ng linggo. At dahil sa nabanggit mo na rin yan, kaya sige, naging buo na ang pasya ko. Siginto, ang ating mandirigmang panabong, ang ating dadalhin sa ating sabungan. Ang sagot ni Lolo kay Itay, dahilan upang matuwa silang lahat. At do'y sumingit na sa kanilang usapan ng panganay na anak ni Lolo Pablito na si Mang Esteban at sinabi nito sa kanilang, at upang maging maganda pa ang ating kwentuhan, Tatang Jose, at sa inyong tatlo, kaibigang Virgilio, may naisip akong magandang gawin natin. Ano yon, kaibigang Esteban? Nagtatakang tanong ni Itay. Ano kaya kung mag-inuman tayo? Tamang-tama, may 3 malalaking inihaw na bangus pa kami sa aming kubo. Nagkatitigan muna silang lahat. Bago sila masasayang sumang-ayon sa naisip na yon ni Mang Esteban, kinaumagahan, si Tay Virgilio ang pinakisiyuan ni Lolo Jose na siyang mag-aabot ng pera kay Mang Pedrito na siyang ipambabayad niya sa pamilya Ortega. Paulit-ulit ang naging pasasalamat ni Mang Pedrito kay Lolo at sa aming pamilya. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw at hindi namamalaya nila Lolo at Itay na sumapit na pala ang araw ng linggo kung saan ay sa aming mismong baryo naka-schedule ang magaganap na salpukan ng mga panabong. Anak Virgilio, ikaw na ang magdala sa ating sabungan diyan sa ating alagang panabong na si Ginto. Ang sabi ni Lolo Jose kay Tay Virgilio, kung saan ay makikita na nga silang nasa harapan na ng kulungan ng panabong ni Lolo na si Ginto at kasama nila si Lolo Pablito at ang kanyang 3 mga anak. Sinunod naman yun ni Tay Virgilio. Buong ingat niyang inilabas sa kanyang kulungan si Ginto at ipinasok sa loob ng sinaunang bayong, at si Lolo Jose ay makikita ng hawak nito ang kanyang lalagayan ng mga tare. Nakahanda na ba kayong pumuntang sabungan? Sumang-ayon sila Itay at sina Lolo Pablito sa mga tanong na yun sa kanila ni Lolo Jose. Kasunod na magkakasama na nga silang naglakad patungo sa direksyon ng aming sabungan. At pagkarating doon, ay sinalubong kaagad sila ng 2 sina Mang Pedrito at si Mang Payo. Kumusta Payo, Pedrito? Tanong ni Lolo Jose sa kanilang 2. Ayos lamang po kami, Tatang Jose. Maraming salamat po sa inyo. Naibigay ko na po kay Mang Dominador ang perang utang ko sa kanila noon, kanina. Ang sagot ni Mang Pedrito, ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon, Pedrito. Wala pang ibang sinabi sa'yo si Dominador patungkol sa akin? Meron po, Tatang Jose. Kasama ni Mang Dominador kanina si Baldo, ang kanyang panganay na anak, at ang 2 pa nitong mga kapatid. Tiniyak nila sa akin kung dadalo kayo ngayon dito sa ating sabungan. At nga pala, Tatang Jose, isa pong mayahing panabong ang nakita kong dala at himas-himas ni Mang Dominador. Ganoon pa, Pedrito? Pero bakit parang wala pa sila rito sa ating sabungan? Ang tanong ni Lolo Jose nang biglang, kanina pa kaming naririto, Tatang Jose, dito sa inyong sabungan. Magkakasabay-sabay nilang naibaling ang kanilang mga paningin sa kanilang likuran, kung saan ay doon nagmumula ang boses ng taong nagsasalita, at do'y bumungad sa kanilang mga paningin ang mamang si Mang Dominador. Hawak nito't hinihimas ang isang uri ng panabong na kung tawagin ay mayahin o pulang panabong, at sa kanyang likuran ay makikita naman ang kanyang 3 mga anak. Kanina pa kaming naririto at naiinip na sa kakahintay sa inyong pagparito, Tatang Jose. Ganoon ba, Dominador Ortega? At ngayong narito na kami. Anong may paglilingkod ko sa iyo bilang isang magtatare? Ang tanong ni Lolo Jose. Hindi lingad sa aming kaalaman ang pagiging isa mong mahusay na magtatare, Tatang Jose. At ang hindi pangkaraniwang pag-uugali mong isang dakilang matulunging tao sa baryong ito. Pero, hindi ang mga yan ang sadya namin sa inyo, kundi itong aking halagang mayahin at ang iyang panabong na nasa loob ng bayong at hawak ng isang mong anak. Ang ibig mo bang sabihin ay... Oo, Tatang Jose. Sila o ang ating mga panabong ang ating pagbabanggain sa loob ng sabungan. At ako ang magkakarga ng tari sa aming panabong nito. Ano, Tatang Jose? Mapagbibigyan mo ba ako?
Dominador, alam mong isa akong magtatari at isa na ring sabungero. Kaya naman ay pagdating sa bagay na yan, ay wala akong karapatang tumanggi. Sa halip ay labis-labis ko itong ipinagpapasalamat sa inyo. Dahil hindi na kami mahihirapan pa at maaabalang ihanap ng magkakabanggang panabong itong aking gintong panabong. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig mo bang sabihin na isang malagintong panabong o isang gold? Ang nilalaman niyang bayong na yan. Oo, Dominador. Isang gold, isang mandirigmang malaginto na katulad ng panabong o ng malagintong panabong ni Tereso de la Riballas kano. Ganoon ba, Tatang Jose? Hindi ko sukat akalaing sa edad mong yan. Ay komedyante ka pala. Dahil wag mong ihalin tulad sa'yo sa pusapang tunay at totoong hari ng sabungang malaginto ni Kano. Yang sinasabi mong gold. Dahil baka mapahiya lang kayo. Sa oras na yan, ay mapapagsak nitong aking mayayang panabong. Ang merong paniniyak na pagkakalahat ni Mang Dominador kina Lolo Jose at doon na sumingit sa kanilang usapan itong naaborito ng si Lolo Pablito dahil sa mga kayabangan nitong si Mang Dominador. Huwag puro salita, Dominador. Baka naman ay magaling lang sa salita yung iyong mayahin. Pero sa totoong laban ay magiging pangkawali lamang yan. Tamang-tama, meron ng mga nakahandang 3 malalaking nyog sa aming kusina upang gamitin panggata sa karne niyang inyong mayahing panabong. Odas ka. Kung sino ka man, huwag kang magsiguro. Dahil baka yung inyong gold ang magagataan namin ngayon. Ang naiinis na sambit ni Mang Dominador kay Lolo Pablito, samantalang si Lolo Jose. Makuwan anak, Virgilio. Bakit po itay? Anak, ilabas mo na sa loob ng dalamong bayong ang ating panabong. Sige po itay. At nang makita na nga nila Mang Dominador ang gold na panabong ni Lolo Jose, ay aminado sa kanilang mga sarili ang pamilya Ortega na masyado silang humanga rito. Hindi man nila direktang masabi-sabi yon kina Lolo Jose, pero baka sa kanilang mga itsura ang paghahanga sa gintong panabong nila itay. Paano po ba, Tatang Jose? Ang inyong mga panabong na po ba ang una nating paghaharapin sa loob ng ating sabungan? Ang nooy tanong kaagad ng kanina pang naghihintay at naiinip ng sentensyador ng aming sabungan. Kung ako ang masusunod, iho, ay kanina pa akong desididong yun ang mangyari. Pero iwan ko lang sa panig ng pamilya Ortega, ang sabi ni Lolo Jose. At dahil do'y nauutal-utal, na sumagot ang ama ng pamilya Ortegang. Sige, ano pang ating inihintay? Tatayo na. Si Itay Virgilio at si Lolo Jose at ang mag-amang Baldo naman at Mang Dominador ang pinahintulutan ng sentensyador na pumasok sa loob ng aming mismong sabungan. Paano sila anak nagkaroon ng ganoong uri ng panabong? Ang seryoso ngunit medyo pabulong na pagkakasabi ni Mang Dominador sa kanyang panganay na anak na si Baldo. Hindi ko po alam, itay, kung saan at paano sila nagkaroon ng isang malagintong panabong na katulad ng usap-usapang malaginto ni Kano. Bakit po, itay? Bakit niyo po tatanong yan? Ang totoo, anak, ngayon pa lang ako nakadama ng panlalamig ng aking kamay. Ngayon lang ito nangyari magmula nang makita ko ang gold. Itatang Jose, masamang sinyalis ito para sa isang sapongerong merong ipanlalapang panabong. Pero naito na tayo. Wala nang atrasan pa ito. Dahil pag umatras tayo, ay paniguradong mapapahiya lamang tayo. Mapapahiya ang ating angkan. Ang sagot sa kanya ng kanyang mismong ama, at nang sila'y nasa loob na ng sabungan, ay pinakargahan na kagad kina Lolo Jose at Mang Dominador ang kanilang mga pag-aaring panabong. Mutya ng ulat, laban sa mutya ng punong kong tawagin ay punong drudol. At dahil sa sikat o bantog na magtatari, itong si Lolo Jose, kung ikukumpara kay Mang Dominador, kung kaya't di hamak na mas marami ang nagtiwala at pumusta sa gintong panabong nila Lolo Jose, ganoon pa may pinaliwalayo ng pamilya Ortega, ipinagpatuloy nila ang napipinto ng salpukan ng 2 mga panabong. Pinagharap nila ang 2 mga panabong o kanilang pinareho ang mga ito. Parehong gumanti ng mga pagtuka sa bawat isa ang mga ito. At pagkatapos noy, magkasabay na nga nila itong binitawan sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng aming sabungan.
Hindi gumagalaw ang gold ni Lolo Jose habang nooy makikitang naglalakad paikot at nakikiramdam sa gold ang nasabing mayahing panabong. Ngunit ang gold ni Lolo Jose ay kalmadong sinusubaybayan lamang nito. Ang nooy anumang oras ay aatake na sa kanyang mayahing panabong. Nakabibiging katahimikan na ang nooy inililika ng mga tao sa aming mismong sabungan nang biglang bumuelo at inatake ng mayahin ang gold ni Lolo Jose. Talsik papalayo sa mayahin ang gold ni Lolo Jose. Napakagaan ng katawan ng mayahin kung ito'y titingnan at nagkagawa pa nitong lumipad ng napakataas sa ere bago ito bumulusok papalapit sa gold. Ngunit lahat ng kanyang mga pagpalo'y hindi tumatama sa gold ni Lolo, kundi lahat ng yun ay pawang daplis na parabang hindi nito kayang ibaon sa alinmang parte ng katawan ng gold ang kanyang kargadang tari. Ibang klase! Ano pang uri ang gold na panapong na ito? Ayaw gumanti ng mga pagpalo sa ating mayahin. At puro paglayo at pag-iwas lang anak ang kanyang ginagawa. Ang nagtatakang sabi ni Mang Dominador, delikado itay. Dahil sa oras na pumalo na yan sa ating mayahin, ay siguradong pababagsakin niya ito. Nagkatotoong lahat ng iyon dahil nang magkaroon ng pagkakataong pumalo sa kanilang mayahin ng gold ni Lolo Jose, ay sa isang pagpalo lamang nito sumabog kagad at nangalat na parang mga bulak ang mga balahibo ng mayahin. Pudas kaagad ito sa isang tusok ng tari ng gold nang tumama sa kanyang kaliwang suso. Ang tari ng gold ni Lolo Jose, pumapaikot-ikot pa ito sa lupa bago tuluyang matudas. Panalo ang gold ni Lolo Jose. Nang masuri at masiguro yun ang sintensyator ng sabungan, nabisto ng suka naman sa tindi ng gulat at pagtataka ang mga itsura ng pamilya Ortega. Hindi sila makapaniwala sa bakbakang nangyari ng dalawang mga panabong. Ganoon pa may, wala na nga silang ibang magagawa pa kundi ang formal na tanggapin ang kanilang pagkatalo. Pasensya na at pangusay sa inyong lahat dahil masyado akong nagkumpiyansa sa aming panabong. Nagmadali ako at hindi man lang pumasok sa isip ko na kilatisin munang maigi ang kanyang makakabanggang panabong. Higit sa lahat ay umasta akong parang natitiyak ko ng aming tagumpay. Patawad sa inyo, lalong-lalo na po sa inyo, Tatang Jose. Ang sabi ni Mang Dominador kay na Lolo Jose, walang anuman yun sa amin, Dominador. Ang magkaroon ng kumpiyansa o tiwala sa kanyang panabong ay normal yun sa isang sabongero. Pero tandaan nating lahat na lahat ng sobra ay masama. Masama ang magiging epekto noon para sa atin. Paano, Dominador? Mga iho, tapos na ang laban ng aming gold. Kinakailangan na nga naming lisanin ang sabungang ito at umuwi sa aming tahanan. Sana'y hindi lang ito ang una't huling pagkikita natin sa sabungan. Sana'y magkaroon pa tayo ng pagkakataong magkita-kita sa anumang lugar na mayroong magaganap na sultata o sabong, sa maniwala man kayo o hindi. Mga kamundo, magmula po noon ay naging matalik na kaibigan na nila Lolo Pablito at Lolo Jose. Si Mang Dominador, naging malapit ang kanilang pamilya sa aming pamilya. Palagi nilang nakakasama ang mga ito saan mang lugar na mayroong sabong. Naging kasanggang dikit nila ang pamilya Ortega sa bawat laban. Nang nooy tinawag na ni Lolong Siginto ang mandirigmang panabong, at si Lolo Jose ay nagpatuloy pa rin sa paglipas ng mga taon sa pagiging isang mabuting tao at isang bantog na magtatari. At yan, mga apo, nagtatapos ang kwento ng buhay ni Lolo Jose. Sana po'y inyo pong naibigan hanggang sa muli nating mga kwentuhan. Pangkababalaghan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagtangkilik sa mga kwento dito po sa ating channel na ito, Mundo at Misteryo.